Hindi inasahan ni Vanessa na humantong sa ganito ang lahat matapos niyang mabalitaan na meron ng girlfriend ang kanyang matalik na kaibigang si Lendon. Matagal na siyang may gusto dito subalit hindi niya ito pinaparamdam dahil natakot siyang baka isang araw ay bigla na lamang mangiwan ito sa kanya. Kaya naman umiyak na lamang sa isang tabi ang dalaga. Mabuti na lang at nakita siya ni Frances na isa rin niyang kaibigan. Oh, sabi ko naman sa iyo noon pa man Vanessa na ipagtapat mo na kay Lendon ang naramdaman mo. Tingnan mo ngayon, naunan ka na ng ibang babae. Alam ko namang noon pa, mayroon ka ng gusto sa kanya sa kaibigan natin. Pero hanggang tingin ka na lang ngayon. Francis, syempre, nakakahiya naman na ako mismo na babae ang magtapat sa kanya. Francis, hinintay ko na siya ang lumapit sa akin at manligaw pero wala Nagkamali ako. Kaya pala niya tayo tinawagan para ipaalam sa atin na meron na siyang ibang babae. Okay lang sana kung walang sabit pero may dalawang anak na ito. How come na pumato siya kay Nicole? Alam mo Vanessa, kung noon pa lang sinabi mo na sa kanya ang lahat ng iyon, hindi sana kayo na. Pinagtapat kasi ni Lendon sa kanyang mga kaibigan na nagkaroon na siya ng nobya. Walang iba kundi ang kanyang mismong sekretary. At bago nangyari ang lahat, ganito ang nangyari. Hello, Vanessa. May oras ka ba ngayon? Pwede bang pumunta ka muna sa kondo ko? May sabihin ako sa'yo. Pero, Lendon, pwede naman siguro dito sa phone na lang. Bakit kailangan ko pang pumunta sa kondo mo? Please, Vanessa. Mahalaga itong sabihin ko sa'yo. Sige Lendon, kung yan ang gusto mo, pupunta na ako ngayon. Ma, aalis mo na ako. Makipagkita kami ng kaibigan ko. Mukhang meron silang ipagtapat sa akin Umayag na lamang ang ina nitong si Vanessa habang kasalukuyan nitong nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Binuksan naman ng kanilang katulong ang gate para makalabas na ang sasakyan ng dalaga. Iha, saan ka ba ulit pupunta? Ma, sa condo unit ni Lendon. Naroon ang mga kaibigan ko naghihintay. Sige Vanessa, mag-iingat ka dun ha? Kilala ng mami ni Vanessa itong si Lendon dahil bata pa lamang sila noon nang minsan ay magkalaro silang dalawa sa tuwing sinasama ng kanyang tatay itong si Lendon. Driver kasi ng pamilyang McDowell ang tatay ni Vanessa, kaya naman laging sumasama itong si Lendon para makipaglaro sa kanya noon. At doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Hindi alam ni Vanessa kung ano ang sasabihin ni Lendon sa kanya, mukhang mahalaga talaga ang sasabihin nito. Makalipas ng kalahating oras ay nasa harapan na ito ng isang malaking gusali na pinagmamayari ng kanilang pamilya. Kung tutuusin ay wala pa sila sa kalingkingan ng mga McDowell. Sila ang pinakamayaman sa kanilang lugar. Mapalad lamang sila dahil naging driver nila ang ama ni Vanessa, kaya doon nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan. Pagbaba ni Vanessa sa parking lot ng kondo ay nakita niyang sasakyan sa isang kaibigan nito na si Francis na marahil ay tinawagan din nitong si Lendon. Pagkapasok nito sa entrance ng gusali ay agad na itong sumakay sa elevator patungo sa 10th floor. Naroon kasi ang unit nitong si Lendon. Pero habang papakit ito, hindi niya napansin na may kasabay pala itong magkasintahan na nagharutan at walang pakialam kung may kasama ba ito sa loob ng elevator. Ilang minuto lamang nakalipas ay nakarating na ito sa 10th floor. Itong si Vanessa, iniwan niya ang magsintahan sa loob. Pagkalabas nito sa elevator, agad na rin siyang nagtungo sa unit ni Lendon. Nakasanayan niyang hindi kumatok dahil hindi naman nakalak ang pinto. Nakita niya na nandun pala itong si Francis, ang kaibigan nila ni Lendon. Habang tahimik lamang ito na para bang may mangyaring hindi maganda. Oh, Lendon, Francis, nandito na ako. Ano bang dapat nating pag-usapan at pinapapunta niyo pa ako dito? Napangiti na lamang itong si Lendon at tila may hinintay na matapos. Teka lang, parang may naamoy ako dito Ang ibig sabihin ba nito? Hindi lang tayo ang narito ngayon sa unit mo, Lendon? Yun na nga sabihin nila dun sa iyo, Vanessa.
Syempre dahil magkaibigan tayong tatlo, kaya pinatawag ka rin dito para naman maging saksi ka rin sa kanila. Francis, pwede ba? Sabihin nyo na sa akin. Maya-maya pa may taong lumabas mula sa kusina at may dala itong mga pagkain. Sorry everyone kung ipinaghihintay ko kayong lahat. Heto, nakahanda na ang mga niluto ko. Sigurado masarap yan. Teka lang, hindi ba si Secretary Nicole ito? Bakit nandito siya sa kondo mo, Landon? Hindi ba wala na siyang pasok ngayon dahil linggo naman? Yun nga Vanessa eh. Kaya ko kayo pinatawag dito mga kaibigan dahil kayo lang din naman ang makaunawa sa akin eh. Sa aking sitwasyon ngayon. Anong sitwasyon, Landon? Naguguluhan ako ah. Ano ba talaga nangyari dito? Vanessa, Frances, itong si Nicole ay girlfriend ko. Marahil 5 buwan na kami ngayon na magkarelasyon. At hindi ito alam ng pamilya ko. Ang alam lang nila ay sekretary ko itong si Nicole pero darating din ang tamang panahon na ipagtapat ko sa kanila ang lahat. Kailangan ko lang ng lakas ng loob. Ano? Ang ibig sabihin ba nito ay matagal na kayong magkarelasyon? At ngayon mo lang sinasabi ito sa amin, Lyndon? O Vanessa, kahit nasa kabilang department pa itong si Nicole, sinadya ko talagang siya ang magiging sekretary ko. Mahal namin ang isa't isa. Hinawakan Landon ang kamay ni Nicole. Kaya naman, nang makita ito ni Vanessa ay parang tinusok ng matalim na bagay ang kanyang puso at hindi ito nakapagsalita. Pero, Lyndon, hindi ba kasal na si Nicole at may isang anak? Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo tungkol dito kapag nalaman nila ito? At kahit anong pilit mo, isa ka pa rin kabet. Kaya nga Vanessa eh. Kayo lang ni Francis ang pinagsabihan ko nito dahil may tiwala ko sa inyo. Napaplanuhan na namin yan ni Nicole na mag-file siya ng annulment sa kanyang asawa kaya huwag kayong mag-alala. Pero hanggang kailan Landon, matagal ang proseso ng annulment sa bansa natin. Basta Vanessa, Francis, kailangang ilihim mo na rin ito. Okay Landon, Nicole. Wala naman kami magagawa sa iyo eh, ni Vanessa bilang kaibigan mo. Hindi ba Vanessa? Oo naman. Congrats sa inyong dalawa. Masaya kami para sa inyong dalawa. Pero sa loob-loob ni Vanessa ay hindi niya na alam ang gagawin. Mahal niya kasi itong si Landon, ngunit natatakot itong ipagtapat sa binata dahil baka magbago ang turing nito sa kanya. Nangako kasi itong si Landon noon sa bata pa lamang sila na siya ang magligtas kay Vanessa sa mga taong mangapi sa kanya. Kaya naman sa panahong iyon, hindi nakalimutan ng dalaga ang pangakong iyon. Pero habang tumatagal ay nagbabago talaga ang pangako at yun ang pinaghandaan ni Vanessa na mangyari at sobrang sakit ito para sa kanya. Gusto nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata pero pinigilan lamang niya ito. Habang hinawakan ni Francis ang kanyang mga kamay ay para palakasin ang kanyang loob. So paano Landon? Yun na ba ang dapat naming malaman? O Francis? So tara na, kumain na tayo habang mainit pa itong nilutong pancake ni Nicole. Sige, mukhang itsuro pa lang talagang masarap na ito. Ikaw Vanessa, tara na, kumain na tayo. Sige, salamat pero kumain kasi ako bago nagtungo dito eh. Sige na po Ma'am Vanessa, kumain din po kayo. Huwag kayong mahiya. Marami naman ako niluto para kay Lyndon eh. Ay nako, ang kapal talaga ng mukha mo no? Ikaw ang hindi marunong mahiya samantalang may asawa at anak ka na? Nagsalita lamang itong si Vanessa sa kanyang isip. Ano po yun ma'am? Wala. Ang sabi ko, salamat pero busog talaga ako eh. Okay, hindi kita pipilitin pero alam nyo, bagay kayo ni Sir Francis. Hindi ba isang department lamang kayo na-assign? Oh, talaga? Bagay kami ni Francis? Sana nga lang kung gusto niya rin ako pero malabo eh. Dahil meron na siyang ibang nagustuhan. Tama na yan Vanessa, Nicole. Kumain na tayo. Biglang inawat ni Landon ang pag-uusap ng dalawang babae at baka mapunta pa ito sa ibang usapan. Matapos nilang kumain ay nagpaalam na sina Francis at Vanessa
at naiwan naman ang dalawang magkasintahan sa loob ng kondo. Habang nasa loob ng elevator ay tahimik lamang itong si Vanessa. Vanessa, ayos ka lang ba? Maganda na naman itong si Nicole, hindi ba? Pero Francis, paano kung malaman ito ng kanyang mga magulang na pumatol siya sa kanyang sekretary? Hindi na natin yung kasalanan. Ikaw, bakit parang maluha ka na kanina habang pinatapat ni Lendon ang lahat? Ikaw kasi, dati ko pang sinasabi sa'yo, kung may naramdaman ka sa kanya, dapat noon pa man sinabi mo na. Tingnan mo ngayon, naunahan ka ng iba at sa isang may sabit pa na babae. Pero alam mo Vanessa, marami pang ibang lalaki dyan na may gusto rin sa'yo. Yun nga lang, katulad mo, takot din silang magtapat sa'yo. Ganun ba, Francis? Sino naman? Para malaman ko. Nako, wag na, baka pagtawanan mo lamang siya kung sino ito. Francis, pwede mo ba akong samahan saglit? Gusto ko lang ilabas itong nararamdaman ko eh. Para naman mawala yung sakit na nararamdaman ko. Vanessa, kahit lasingin mo yung sarili mo na yan, ganun pa rin kinabukasan. Mararamdaman mo pa rin ito. Ang mabuti mong gawin ngayon, tanggapin mo na lamang ang katotohanan at mag-move on ka. Makahanap ka pa rin ng masagit pa sa kanya. Nakarating na nga sila sa isang resto bar at maraming alak ang nainom nitong si Vanessa para mawala ang sakit na kanyang naramdaman. At ilang minuto lamang nakalipas ay nalasing na nga itong si Vanessa. Nagsalita na lamang ito na kahit hindi kinakausap si Francis. Alam mo Francis, tama ka naman eh. Maraming lalaki dyan na gusto akong maligawan pero ayaw ko sa kanila. May lalaki naman na palagi kong kasakasama pero hindi ko alam kung babae ba ang kanyang gusto o lalaki. Vanessa, mukhang lasing ka na yata ngayon ah. Francis, hindi pa ako lasing. Baka ikaw ang lasing. Ano, aminin mo sa akin? Gusto mo rin ba ako? O isa ka talagang bakla? Lalaki ba talaga ang gusto mo o babae? Nahiya na itong si Francis sa mga pinagsasabi nitong si Vanessa. Lalo na at maraming customer sa loob ng resto bar. Tara na nga Vanessa, lasing ka na. Ihatid na kita sa inyong bahay. Francis, sagutin mo muna ako. May gusto ka rin ba sa akin ano? Magsalita ka. Ano kaya ang sasagot ni Francis? Talaga bang kaibigan lang ang turing niya kay Vanessa o magtatapatin ito ng kanyang tunay na nararamdaman? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang mas nakapanabik pang kwento sa ating part 2. Abangan!